Pagod ka na ba sa pag-aalala tungkol sa kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol sa'yo? Sawang-sawa ka na ba sa pang-uusga ng mga tao tungkol sa mga ginagawa mo? Gusto mo bang patahimikin ang ingay sa ulo mo? Handa ka na bang sundin ang sarili mong landas nang walang pagsisisi? Ang pinakamaayos mong gawin sa buhay ay mag-focus ka sa sarili mo. Uulitin ko, mag-focus ka lang sa sarili mo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kakapokus kung ano ang iniisip o sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo. Napakaiksi ng buhay. Magwawakas rin ang buhay mo sa huli. Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko to sa'yo upang matanggap mo ang realidad. Bakit mo ibuhos ang buong buhay mo sa kakaisip ng opinyon ng ibang tao? Walang mangyayari sa buhay mo kung takot na takot ka sa opinyon ng iba. Kasi kahit gaano ka pakabuting tao, may opinyon pa rin sila tungkol sa'yo. Hindi lahat ng tao ay mapiplease mo. Gusto mo bang maglaho sa mundo na wala man lang nagawang positibo sa buhay? Ang nagawa mo lang ay natakot sa opinyon ng iba. Gusto mo ba yon? Kapag iisipin mo palagi na maiksi lang ang buhay at kailangang may gagawin ka para sa sarili mo, tinatanggal nito ang napakalaking pasanin sa buhay mo. Mas lalong gagaan ang buhay mo kung wala ka nang pakialam sa negatibong opinyon ng mga tao. Kailangang may magagawa ka na isang makabuluhang kontribusyon sa sangkatauhan. Ibig kong sabihin, kung mawawala ka na, maaalala ka pa rin ng mga tao dahil sa kabutihan na naiwan mo. Hindi naman mali kung sasabihin mo na walang kabuluhan ang buhay na to. Kasi opinyon mo yan. Pero may magagawa ka para bigyan ng kabuluhan ang buhay mo. Hindi ko naman sinasabi na kailangang hindi ka makakalimutan ng mga tao kung wala ka na. Ang kailangan lang ay may magagawa ka sa buhay mo. May misyon ka sa mundong ito. May dapat kang gawin upang makamit mo ang pangarap mo. Kaya relax ka lang. Huwag kang masyadong mag-isip na pinagchichismisan ka ng tao. Kasi minsan, pinaglalaruan lang tayo ng ating isipan. Ang payo na ito ay hindi lang para ngayon o para bukas. Ito'y panghabang buhay. This is timeless advice. Alam kong hindi ka komportable na may taong ayaw sa'yo. Lalong-lalo na kung ayaw ka ng taong gusto mo. Tanungin nga kita, mas mabuti bang magustuhan ka dahil sa pagpapanggap mo? O mas mabuting ayawan ka dahil nagpapakatotoo ka? Alam kong gusto mo ang walang halong kasinungalingan sa buhay mo. Alin ba sa dalawa ang pinakamadali? Siyempre, madaling magpakatotoo dahil hindi ka na mag-iisip ng mga kasinungalingan mo. Pero malinaw sa panahon ngayon na ang mga tao ay takot sa pagiging tunay at nababahala sila tungkol sa kung ano ang iniisip ng iba. Dahil iniisip nila na hindi sila magugustuhan ng ibang tao. Ano ang kanilang ginawa? Nagtatago sila sa likod ng kanilang maskara. Ito ang dahilan kung bakit ang daming tao ang nalulungkot. Hindi lamang nila niloko ang ibang tao. Niloloko nila at iniwanan nila pati ang kanilang sarili. It's a fact that people that end up alone did so by choice. Hindi ka nag-iisa dahil ayaw nila sa'yo. Nag-iisa ka dahil yan ang pinili mong buhay. Kung magpapakatotoo ka lang at nakikihalubilo pa rin sa mga tao, hindi ka kailanman mag-iisa. Ngunit tandaan mo to, kahit ano ang gawin mo, meron ding mga tao na hindi magkakagusto sa'yo. At ano ba ang magagawa mo doon? Wala kang gagawin dahil hindi mo naman sila makukontrol. Di ba? Sumama ka lang sa mga taong tanggap ka ng buo. Hindi nakakatuwa ang pagpipeke ng sarili. Ang resulta lang yan, nenervyusin ka dahil sa mga tinatago mo. Inahadlangan mo lang ang iyong tunay na pagkatao. Sinasaktan mo lang ang iyong sarili. Magpakatotoo ka lang at makaka-attract ka ng maraming kaibigan na katulad mo. Making choices free of concern of what other people think will make you feel so good about yourself. Itatak mo sa isip mo na ikaw ang big boss ng iyong buhay. Ang bawat taong nakapaligid sa'yo ay bahagi lamang ng iyong kumpanya. Pwede silang magpahayag ng kanilang opinyon, ngunit ikaw ang magpapasya. Kahit anong negatibong feedback nila, ikaw ang magpapasya kung magpapaapekto ka ba o aayusin mo ang iyong buhay. Ang isa pang dahilan kung bakit huwag ka nang mag-focus sa opinyon nila, dahil may mga tao rin namang mangmang. Masakit mong sabihin, pero totoo naman to. Minsan may mga taong pagbibintangan tayo sa kasalanang hindi natin ginawa. Minsan sinisiraan tayo. Ang daming mga taong ganyan.
Ang mga tao ay laging may suot na maskara sa publiko. Nakikita mo nga sila, pero hindi mo talaga alam kung sino sila, kung ano ang tunay nilang pagkatao. Kahit sobrang close nyo pa, yung kaibigan mong nagsasabi na napakaganda mo, napakagwapo mo, hindi natin alam na kahapon pala ay pinagsasabi niya sa iba na hindi ka maayos pumorma, na ang baduy mong manamit. Kaya mag-iingat ka palagi sa mga taong nasa tabi mo dahil may isa dyan na ibabagsak ka. Nakakapagod ang ganyang sitwasyon. Mas madali at magaan ang buhay kung hindi mo nalang papansinin ang ganitong klaseng mga tao. Kasi alam mo, kahit ano pa ang kilos mo, huhusgahan ka pa rin. Yan ay isang mapait na katotohanan ng buhay. Yan ang buhay na kanilang pinili. At ito ay ganap na wala sa iyong kontrol. Kaya't mag-focus ka lang sa sarili mo. Mag-focus ka sa buong buhay mo. Kung ako ang tatanungin mo, mas gugustuhin ko pang mamatay sa mga desisyon ko kaysa mabuhay ako kakasunod sa desisyon ng mga tao. Ganyan ang dapat ang mindset. You can stop giving a of what other people think by focusing on only what you can control in your life. Ang tangi mong makukontrol sa buhay ay ang mga kilos mo at ang iyong pag-iisip. Yan lang ang makukontrol mo. Seryoso talaga to. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kung ano ang iniisip ng ibang tao. Maaaring hindi ka gusto ng mga tao, ngunit hindi ka nila mapigilan mula sa pagiging tunay mo. Isipin mo lang kung ano ang gusto mong gawin sa iyong buhay. Ano ba ang nakakapagpasaya sa'yo? Ano ba ang mahalaga sa'yo? Forget about pleasing other people because you can't please them. Uulitin ko, ano ang nakakapagpasaya sa'yo? Ikaw lang ang nakakaalam niyan. Ikaw lang nakakaalam kung ano ba talaga ang nakakapag-motivate sa'yo. Kung ano ang nagdudulot ng kaligayahan sa buhay mo. Once you figure out what those things are, then you set about mapping out how you can make them happen. Siyempre, simulan mo na kaagad ang pagkilos. Kumilos ka nang walang takot o walang pag-aalala tungkol sa iniisip ng ibang tao. Kahit matutuwa man sila sa pinagagawa mo o hindi, desisyon mo pa rin to. Huwag kang mag-alala kung hindi sila sang-ayon sa ginagawa mo. Basta't wala ka lang inaapakang tao at hindi naman masama ang ginagawa mo. Panatilihing nakasentro ang iyong atensyon sa misyon mo. Hindi ka mapipigilan ng tao sa paggawa ng mga bagay na gusto mo. Huwag mong isipin na may karapatan silang masunurin ka sa gusto nila dahil sila ang mas pasayo. Pantay-pantay lang tayo sa mundong ibabaw. May kanya-kanya tayong gustong gawin. May kanya-kanya tayong pangarap. Pero kung nasisiyahan ka sa pag-aalala tungkol sa sinasabi ng mga tao, edi gawin mo yun. Pero sigurado ako na magiging malungkot ka sa kalaunan. Naiintindihan ko na gusto mong manatiling malapit sa iyong mga kaibigan at nais mong isaalang-alang ang kanilang mga opinyon. Ayos namang kumonsulta sa ibang tao para sa kanilang mga opinyon. Kahit nga ako ay nakikinig din ng mga payo galing sa ibang tao dahil hindi ko pa alam ang lahat. Ang dami pang mga bagay na kailangang tuklasin sa mundo. What I don't advise is feeling like you can't take the path that you want to take because you feel you will be mocked or judged for it. Ang paghingi ng payo sa mga tao ay mabuti. Pero may mga payo rin na akala mo ay mabuti pero hindi pala. May mga tao kasing nanghuhusga dahil nagpakatotoo lang daw sila. May mga taong ganyan. Nagpapakatotoo lang daw sila. Pero dahil sa mga sinabi nila, ay nasaktan ka ng lubusan. At hindi mo sila mapipigilan kung yan ang gusto nilang gawin sa'yo. I'm saying, be yourself. And not worry about people's opinion of your lifestyle or choices. I'm not saying you should be rude to them. Huwag mo silang patulan. Ibig sabihin ng wala kang pake, ay huwag mo nang pansinin. Ignore mo na lang. Huwag kang magribat ng mga chismis din tungkol sa kanila. Para mo na ring pinupulot ang negatibong habit nila. Ikaw pa rin ang kawawa. Paano naman kung mismo ang mga magulang mo ay ganyan? Yun bang sila ang nagdidesisyon sa buhay mo? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay mali ang magulang mo. Hindi rin sila palaging tama. At mararamdaman mo yun sa puso mo. Ang ginawa lang nila ay ginagabayan ka. Pero nasa sayo pa rin ang huling pagdidesisyon. Kailangan mong magpasya kung paano haharapin ang sitwasyon na to. But I suggest na subukan mo at i-minimize mo ang kanilang mga kagustuhan para sa career mo at personal mong mga kagustuhan. Siyempre, pakinggan mo rin ang kanilang mga payo at ilapat mo sa iyong buhay. Ang tanging paraan upang tunay na maging malaya at gumaan ang pakiramdam mo ay sundin mo ang iyong sariling landas na malaya mula sa impluwensya ng ibang tao. Bukod dito, malamang na maunawaan ng iyong mga magulang ang iyong assertion ng kalayaan.
Kung hindi nila maunawaan, maaari mong subukang ipaunawa sa kanila para walang kaguluhang mangyayari sa buhay. Mas madali itong gawin kaysa gawin ang mga bagay na hindi mo gusto dahil lang natatakot ka sa mga magulang mo. Hindi ko naman sinasabi na magrebelde ka. Lahat naman tayo ay may mga rules na sinusunod. Sinusunod natin ang mga utos ng ating magulang. Mas maganda pa ring mamuhay sa paraang gusto mo. Masaya akong isakripisyo ang ilang kalayaan bilang kapalit ng kapayapaan ng isip. Huwag mong hayaan na malunod ang iyong sariling opinyon dahil sa ingay ng opinyon ng ibang tao.